25, araw ng Miyerkules, ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8:32 ng umaga, PM sa Tihon sa akin. Narito muna ang isang balita may kinalaman sa PhilHealth. PhilHealth itinaas ng 50% ang nasa 9,000 health packages epektibo nitong January 1st, 2025. Itinaas ng Philippine Health Insurance Corporation ang PhilHealth ng 50% ang halaga ng nasa mahigit 9,000 health packages epektibo nitong January 1st, 2025 sa kabila ng kawalan ng inilaang subsidiya sa ipinasa at nilagdaan budget ng pamahalaan para sa taong 2025. Ayon sa PhilHealth Circular Number 2024-0037, ang pagtaas ay ginawa upang madagdagan ang support value, mabawasan ang out-of-pocket payment, mapataas ang financial risk protection, at masiguro ang epektibong paghahatid ng dekalidad ng serbisyo pangkalusugan. Pinagtitibay rin ang case-based payment at ina-adjust ang case rates upang tumugma sa health inflation na nagpapakita ng malakas na commitment na gawing mas abot-kaya at maabot ang serbisyo pangkalusugan. Ang nasabing circular ay nilagdaan ni PhilHealth President at Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. noong December 23, 2024. Isa sa mga pakete na may dagdag na benepisyo ay ang paggamot sa low-risk pneumonia na ngayon ay sasagutin ng state health insurer hanggang 29,250 mula sa dati 19,500 pesos lamang. Kasama rin ang kidney transplant at angioplasty para sa mga heart attack. Ang kidney transplantation package sa dati 600,000 pesos lamang ay magiging 800,000 hanggang 2 million pesos benefit package na. Ang angioplasty na dati ay nasa 30,000 pesos lamang ay aabot na sa 523,000 pesos. Nagpatupad na rin ang PhilHealth ng mga benepisyo para sa outpatient o mga pasyente hindi kailangan ma-confine simula ngayong taon sa pamamagitan ng emergency care package. Matatandaan na noong February 14, 2024, ipinatupad ng state health insurer ang hanggang 30% na pagtaas sa lahat ng benefit case packages upang mabawasan ang out-of-pocket expenses ng mga Filipino na kumukuha ng serbisyo pangkalusugan gamit ang PhilHealth. Pakiusap naman ng PhilHealth sa mga pribadong ospital na huwag sabayan ng pagtaas ng presyo sa kanilang mga serbisyo at professional fees ng mga doktor habang ng state health insurer para maramdaman ng mga Filipino ang bahagyang kaginhawaan pagdating sa kalusugan. Kabilang na sa magandang balita yan mula sa PhilHealth, ay tinaas na ang case rate para sa heart at kidney transplant upang matulungan ang mas maraming Pilipino na nangangailangan ng ganitong uri ng critical na operasyon. Layunin itong gawing abot-kaya ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Para sa mas kumpletong impormasyon, ito ang siyang nating pag-uusapan ngayon. Makakasama natin si Mr. Raymond Acoba. Siya po ang Head of Public Affairs Unit of PhilHealth NCR. Magandang umaga, Sir Raymond. Yan po ang makakasama po natin ay si Sir Raymond Acoba mula po sa PhilHealth NCR. Habang hintayin natin si Sir Raymond, yan po at nung nakaraang press con, marami po sa amin ang siyempre natuwa. Siyempre kapag ang press con, nandun ang mga stakeholders, nandun marami po ang nandoon like yung sa PAPI, doon sa private
mga private hospital, nandun yung mga midwives, nandun. Marami pong dumalo. Siyempre, kompleto po kami from the TV, radio, sa print. Nandun po kami dahil kami mismo ang unang-una nakaalam sa mga increases mula po sa PhilHealth. At ito ay naging magandang balita. At ang isa sa lagi kong hinihiling ay itong angioplasty kasi marami pong may sakit sa puso. Kaya lang yun sa angioplasty, dati ay 30,000 lamang, ay ngayon ay naging 523,000. Yung nga lang, hindi pa natin, kailangan alamin pa natin, 9,000 ang packages, case rate, mga itinaas ng PhilHealth, 50%. So, habang hinintay natin Sir Raymond Oba, para ma-explain niya sa atin, ano po ba ang yung 9,000 packages na itinaas ng PhilHealth. At ang isa sa maganda pa dito, kapag napasok ang isang pasyente sa emergency room, dati-rati kailangan more than 24 hours. Kapag more than 24 hours, saka kayo makakapag-apply ng PhilHealth benefits o makakakuha tayo ng deduction sa ating hospital bill. So kasama na rin po ang emergency room ito. Kapag napasok sa emergency room, may makukuha po sa PhilHealth. And then meron din po kapag kasama na rin po yung ambulansya, ito i-detalye natin. Alamin natin kay Sir Raymond kung ano po ba ang mga kasama dito sa mga bagong packages. At meron din isa pa, kapag ang mga bata ay nasa edad 1 to 15 years old, meron din silang, pwede rin po sila magpagamot ng kanilang mata at ito ay libre din po, asikasuhin din po sila ng mga optometrist. So nandun din po ang presidente po ng optometrist noong araw nung nakaraan press con. Kaya maraming po ang itinaas at mga bagong packages, mga case rate na idinagdag ng PhilHealth. Kahit kasi 'di ba, maraming tatanong dahil wala akong inalaan na budget for year 2025. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang magbibigay ng PhilHealth para sa taong 2025. Dahil sa 2024, meron nga silang mga reserve fund na magagamit for this year 2025. Siguro naman kapag nakita naman ng ating mga babatas na ang mga ginagawa ng PhilHealth, yung pagbibigay ng aside from pagdadagdag, pagtataas ng mga ayan na, papasok na po si Sir Raymond Acoba. At yun kasi kailangan po talaga si Sir Raymond ang mag-i-explain sa atin. Siyempre, ang tamang impormasyon, magagaling po sa PhilHealth. Sa akin ay tamang serbisyo para sa inyo para mas maintindihan po ninyo ano po bang mga packages na meron, ano ba yung mga magagandang packages na meron ang PhilHealth itong taon 2025. At sa February 14, ang ika-30 anniversary po ng PhilHealth, ito ay regalo handog ng PhilHealth sa lahat ng Filipino. Kaya habang hinintay natin tutukan po ninyo dahil today and tomorrow, pag-uusapan po natin to. Kasi maraming mga packages, kaya gusto ko malaman po ninyo para kung kayo ay nagkasakit, alam po ninyo ano yung gagawin at alam naman ninyo kung ano yung karapat-dapat na dapat ibigay sa inyo ng mga ospital na meron ng ganitong packages ang PhilHealth, mga case rate, mga packages. Kaya yan po. Magandang umaga po kay Sir Delio Aceron, ang ating Regional Vice President po ng PhilHealth Region 10, kay Ruby Lorenzo at kay Aya Manuel Yucho at kay Angelo Redaha. Good day. Wednesday morning, welcome back Dr. Hilda, ang Simbahan Baclaran, God bless Malolos, from Malolos, Bulacan. Yan po, kasi di dapat po yesterday, dapat kahapon magprograma, kaso lang nakaroon lang talaga kami ng internet problem. So kung papasok ko pero napuputol. So ngayon sabi ko subukan ko today, Wednesday, which is ayun, nag-okay na rin ang internet connection natin.
Kaya abangan po ninyo today and tomorrow, topic po natin ay tungkol po sa mga benepisyo ng mga ibinibigay po ng PhilHealth. Tingnan natin kung nakapasok na. Papasok na po. Yan, nag-message na po si Sir Raymond, papasok na po siya. Ayan po. At kung meron po kayong mga katanungan, mag-message lang po kayo. So sa mga nanonood po sa social media, pwede po dito po sa DWBL and then dito sa personal ko, pwede po kayo mag-question and then para maitanong po natin kay Sir Raymond Acoba mula po sa PhilHealth NCR. Yan. Kaya itong 9,000 health packages na epektibo ngayon January 1st, 2025, talagang ito ay magandang balita po para sa inyo. Magandang umaga po, Sir Raymond. Naka-mute po kayo. Good morning. Good morning, Doc Hilda. At magandang umaga rin po sa lahat po na mga tagapakinig po natin ngayon sa Health and Travel Serbisyo Publiko Program. And of course, Happy New Year muna po sa ating lahat. And pagpasok po ng bagong taon, may pasabog ka agad po yung PhilHealth. I understand, Doc Hilda, nakita kita. You were part of the press conference during that time last week. Nakita po kita, katabi mo pa si President and CEO, si Manuel Ledesma. And tulad po na nabanggit ni Dr. Hilda, meron pong mga increase po ng benepisyo at mga bagong benepisyo po inintroduce ang PhilHealth para sa taong 2025 po. Yes po. At pwede po ninyo ba i-share yung sa out of 9,000 na itinaas, siyempre ang unang-una na talagang inaabangan ko ay yung sa angioplasty. So from 30,000 to 523,000, so marami na talagang mga may sakit sa puso na talagang matutulungan ng PhilHealth. Tama po yan, Dr. Hilda. Tinaas na po yan. Actually, nakamalinaw po yan sa ating PhilHealth Circular, no? Number 32 of 2024. This pertains po sa packages po for ischemic heart disease or acute myocardial infection. So part of it, yung angioplasty, yung percutaneous coronary intervention, that's 523,853. But tandaan po natin that this benefit package po, dadaan din po yan sa sa assessment po ni doctor, no? And dapat dun din sa mga PhilHealth accredited facilities na may kakayahan na ibigay po yung procedure na po yan. Opo. Aside from angioplasty, yung nabanggit ni PCEO Ledesma na meron din tayo dito para sa kapag sila ay itinakbo sa emergency room na dati-dati kapag hindi sila nag more than 24 hours, wala sila makiklaim sa PhilHealth. Pero sa bagong balita natin, ano naman ang meron ngayon kapag sila na-admit sa ER? Ayan, maganda rin po yan. Pati ako, Dr. Hilda, na intriga po dyan. At pinag-aralan natin yung PhilHealth Circular, no? Number 33 of 2024. So ito po yung implementing guidelines for the PhilHealth Outpatient Emergency Care Benefit. Tulad ng nabanggit mo, Dr. Hilda, dati-rate, this is not yet covered by PhilHealth, no? Halimbawang na-confine ka, halimbawa na pumunta ka sa isang emergency room or emergency department at hindi ka na-confine for at least 24 hours, walang PhilHealth benefits na ma-avail if you are not confined for at least 24 hours. Pero ngayon, with the issuance po, no, ng PhilHealth Circular number 33 of 2024, makaka-avail na po ng emergency outpatient services po ang ating mga members.
So dapat po yung outpatient yung mga members na po ito ay dapat provided po ng isang PhilHealth accredited healthcare facility at yung service was rendered sa isang emergency department. Kasama na rin po yung mga extension facilities. Okay? So, kasama po dito, bale, ang lumabas po kasi rito, specify nila what are the benefits po, no? Na pwedeng makuha ng ating mga members at napakarami po na naka-attach po rito sa ating PhilHealth Circular. So, example lang po ng mga pwedeng makuha, no, ng ating mga members dito. Halimbawa lang po, napunta sila sa emergency, nakagamit sila ng emergency bed, no, emergency room bed. May fixed fee na po na matatanggap yung ating mga members. Maliban po doon, halimbawa, nakagamit po sila ng mechanical na ventilator during the time na nasa emergency room sila, meron din po silang matatanggap po dyan. Or halimbawa, naka-nebulize sila, meron din fixed fee yan. Or halimbawa, kahit oxygen, gumamit sila, makaka-avail sila kahit hindi sila ma-confine sa isang hospital. Napakarami ang naka-attach po dyan sa PhilHealth Circular number 33 na mga pwede nilang mga services na na-avail during the time of admission dun sa sa emergency room. So, ang difference lang talaga rito, hindi mo makailangan ma-confine or kahit less than 24 hours, makaka-avail ka na ng PhilHealth benefits sa isang emergency room complex po. Eh yung sa ano naman, meron din siya nabanggit na ambulance. Ano yun kapag ka isang pasyente kumbaga walang kumbaga emergency nga talaga at tumawag sila sa ospital tapos napasundo sa ambulance, kasama din po ba yung service ng ambulance? Okay. So, bigyan niyo lang ako ng konting time, no? Babalikan po natin regarding dun sa ambulansya, no? Kung kasama rin po, no? Kasi ang mangyayari po kasi diyan, may isasama po later on 'yan. Kasi meron naman tayong transitory clause na nakalagay sa PhilHealth Circular that kailangan ma-accredit din kasi yung mga ambulance providers. So susunod na po 'yan later on. Pag halimbawang nagawa na po yung ating implementing guidelines for the accreditation po ng mga ambulance providers, maglalabas din po tayo ng case rate para sa ambulansya. Yeah. And then, meron kasi nagtatanong, kasi meron akong nakausap ng mga cardiologists, sabi nila, syempre natuwa sila na itinaas ang case rate ng angioplasty from 30,000 to 523. Sabi daw nila, bakit hindi daw nakasama ang CABG, yung open heart surgery? Coronary artery bypass graft surgery. Okay. At the very beginning, pag-develop pa lang ng Type Z benefit package, Dr. Hilda, nandun na po si CABG. Opo. Nandun na si CABG. At dahil dyan, sa ngayon, yung Type Z benefit po natin, para sa kaalaman po ng publiko, no, meron tayong regular na case rate. Actually, tinawag lang regular kasi na-invent yung Z benefit. No? Meron tayong all case rate. All case rate, 9,000 cases po covered ng PhilHealth yan. Tapos kung may mga bagong sakit, nako-cover po natin. Dito sa Type Z benefit package, nakita po ni PhilHealth na meron pong mga cases na malubha na po yung sakit, mabigat pa po sa bulsa. Kaya ito tawag natin medically catastrophic, at the same time, economically catastrophic also. Talagang maurot yung savings ng ating mga members. Kaya dinevelop po ng PhilHealth yung Type Z benefits, Zeta benefits, no, Z. So,
one of the cases covered doon sa type Z benefits is coronary artery bypass graft surgery or CABG, ang tawag po ng mga doktor ho or mga medical workers po natin. So, CABG po. So, nasa Phoenix po yan at 550,000 po yung ating coronary artery bypass graft surgery. So, kasama na po yan. Yan po yung unang itinaas natin na benepisyo. Tapos, nadagdagan pa ho ng angioplasty. Pero linawin ko rin, Doc Hilda, that not all PhilHealth accredited hospitals ay kaya ibigay po yung o gawin yung surgical procedure na CABG, no? Kasi we have not only accredited but also contracted hospitals na may kakayahan po na i-perform yung CABG surgery para sa ating mga members. So one of the hospitals po dito sa NCR is Philippine Heart Center. And of course, Dr. Hilda, last year kasama na rin po ang Cardinal Santos and E. De Los Santos Hospital, kasama na rin po siya as our PhilHealth contracted hospitals for type Z benefits na performing CABG po. O, yan kasi isa na nabanggit ko po, nung time nung nakaroon kami ng pag-uusap ng mga cardiologists ng Chinese General Hospital Medical Center, which is matagal na sila accredited dito sa Z benefits. Kaya sabi niya, Hilda, bakit hindi nakasama itong CABG sa pag-increase ng PhilHealth? Ayun ho, kasi nandyan na si CABG at the very beginning po. At mataas na rin po yung ating benefits. Pero abangan natin kasi nabanggit pa Dr. Hilda, no? Meron naman pong lumabas na circular also nang sinasabi 50% po, no, na increase or adjustment ng mga selected cases po natin. So which means na tataas yung mga case rates natin, na tataas pa ho, may adjustment pa ng 50%. And para sa kalaman po ng publiko, last year we have already increased by 30% our all case rates. Then this year, 2025, another round of increase po or adjustment. So 50%. I would rather call it increase, no, kasi tataas talaga, no, instead of adjustment, no, yung ating case rates po. Yan po, at meron to tayo mensahe po mula po sa Heart Warrior Philippines. As a support group for congenital heart disease and rheumatic heart disease, we are so happy for the good news. Thank you, Doc, sa iyong programa. Marami na ang mga madudugtungan ng kanilang buhay. Yes, like may sakit sa puso na may pulmonary artery hypertension. Yan po. Ayan, yun, the Heart Warrior Philippines po ay nagpapasalamat po sa PhilHealth. Kasi po, kaya nagkaroon ng parang nainggit ba yung mga cardiologists? Kasi sabi nila, bakit ang kidney transplant from 600,000, itinaas ng PhilHealth from 800,000 to 2 million pesos. O nainggit ang mga cardiologists, bakit sila ang taas? Bakit sa amin hindi kami nakasama? Anyway, Doktora, ano naman po rito, ang important naman po rito, alam naman po natin that PhilHealth will not stop on improving yung ating mga PhilHealth benefits. So, yan po yung mandato rin po ng PhilHealth, no? Na pinag-aaralan natin yung mga benefits. Kung kaya itataas naman po talaga ng PhilHealth. Depende po yan sa pag-aaral din ng PhilHealth. And I would just like to share, no, yung sa type Z benefits na ever since nga po, meron na po tayo dyan. Tulad nga po yan, yung coronary artery bypass graft surgery. Meron din tayong surgery, no, for tetralogy of Fallot in children o yung blue baby syndrome, nasa 320. Meron din po tayong
surgery for ventricular septal defect in children. So, nasa 250 rin po yan, 250. Malamang this year, yung ating benefit development and research department will be reviewing yung ating type Z benefit packages para po ma-check. Kasi kasama rin naman talaga yung kidney transplant sa type Z benefit na before nasa 600,000, ngayon ranging no to 800 to up to 2 million. Hindi naman matik na 2 million yan, no. Depende po yan kasi check kung yung donor ba ay living or yung donor ba ng organ is deceased, depende po yan. So, pag-aaralan din po yan, yung coronary artery bypass graft surgery, kung itataas pa po o hindi. Tsaka doon ko lang nalaman sa press con, yung kapag isang pasyente namatay, pwede din pala maging donor ng kidney. Pero siguro before siya namatay, meron na silang chine-check kung compatible ang kanilang kidney bago namatay ang pasyente. I'm not familiar with that, Doktora, when it comes to the organ donor po, yung procedure na ginagawa o yung process po. At meron pa isang magandang balita para sa mga bata naman, sa mga magulang, kapag meron silang anak na 1 to 15 years old, ano yung pwede nila makuha ang benefits kapag sila pumunta sa kanilang optometrist? Okay. Yung sa ay naman po yan, ano. Actually, yung mga kabataan, marami na rin tayong mga benepisyo para sa mga bata na lumabas, no, last year. So, unahin ko muna to. Meron nang lumabas yung sa severe acute, no, malnutrition. So, ito sa mga babies pa talaga. Pag 0 to less than 6 months old, meron na tayong package rate po para sa kanila. 6 months to 60 months old, meron na rin po tayong package, no? Mas mataas po pag 6 months to 5 years old, no, yung mga bata. And one of which na hindi rin natin na banggit, no, kasama na rin po yung oral healthcare service. So, pwede na po tayo magpa-check up, no, sa dentista. Pero kailangan sa mga konsulta package providers po na nag-o-offer po ng oral healthcare service po. So, ibig mo sabihin yung sa oral package, ito sakop sa konsulta? Yes. Pero hiwalay po yung ating capitation fund for the oral. So, tataas pa ho ngayon yung posibleng PhilHealth capitation fund na matanggap po ng ating konsulta package provider. Because yung sa oral healthcare service, para oral health services po natin sa mga primary care providers, parang nasa 1,000 pesos per year, no, yung ating capitation fund para lang po specifically for oral health service lang po yan. Sa public yan, public facilities. Kapag walang nabanggit, naka-specify kung ano mga itinaas ng PhilHealth na 50%, ito po ba lahat ng case rate, lahat po ba pasok sa increase ng 50%? O meron din hindi kasama? Ayan, oo. Yun po ang pinag-aaralan namin nyo. Kasi ang kagandahan naman dito, majority naman po, 50% ay tumaas. However, meron po mga exempted, mga hindi pa naitaas. Kasi recently lang naitaas sila. Halimbawa lang, yung dengue fever recently, from 13,000 tumaas siya up to 47,000. So siya, since na tumaas na po siyang ganun, hindi siya kasama sa 50% adjustment or increase ng ating case rate. Ganun din po yung sa cataract. Sa ngayon kasi that's adequate po yung case rate niya, no, na 16,000. So hindi pa kasama sa increase din sa case rate. Probably it would be better na kasi karamihan, majority naman ay tumaas. Alamin ko po yung mga hindi nasama. Opo, para malinaw po.
Mm. Dahil nga po sa dami ng itinaas ng PhilHealth, at isa pa nagtatanong yung ating mga sa katarak. Sabi nila, Ma'am Hilda, pwede po pa pakitanong sa PhilHealth, itong rate na binigay ng PhilHealth, napakatagal na raw yan. Nakaroon ng inflation, yung lens daw, kumbaga yung regular lens sa PhilHealth, kung ano klaseng lens na ibibigay, talaga sobrang sobrang taas na raw ng presyo. So, ang itong katarata po ba ay hindi po ba makakasama sa increase? Ayan, I will clear that, Dr. Hilda, regarding sa cataract extraction. Opo. Pasensya na kasi na-overwhelmed din kami doon sa dami ng PhilHealth circular na lumabas, no? This year, parang 5, 6. Kailangan talaga namin pag-aralan ng mabuti. So, as to the nitty-gritty details, tulad ng cataract, I will double check kung kasama na siya sa 50% increase because yung last year na increase namin ng 30%, hindi talaga kasama si cataract extraction. Oo, di nga daw sila kasama. So, sila din nagtatanong sa akin, Tora, baka pwede mo sabihin sa PhilHealth, isama naman kami. Sige po. Alamin ko po yan. Tomorrow, ma-inform ko kayo agad, Doc Hilda. Oh yes, kasi tomorrow meron pa tayong pag-uusapan pa. Ano pa ba yung aside from mga nabanggit ko na magagandang case rate na bago na binibigay ng PhilHealth? Ano pa ba mga iba pa na para sa ating mga listeners para malaman nila na ang dami talagang itinaas at marami, hindi lang itinaas, marami pang bago packages na case rate na meron ngayon ang PhilHealth. Balikan lang natin muna yung ating mga unang itinaas, no? Tulad ng pneumonia high risk. From 32,000, umabot siya ng 90,100. Tapos, ganun din po yung stroke infarction. From 28,000, umabot siya ngayon ng 76,000. Acute hemorrhagic stroke, from 38,000, umabot siya to 80,000. And nabanggit ko nga po, yung dengue fever, from 13,000, nasa 47,000 na po siya. So, yan po yung mga first round na increase natin, no? And of course, Dr. Hilda, yung hemodialysis natin. Pag-usapan lang muna natin yung sessions. From 45 sessions, naging 90 sessions. Tapos, naging 144. At ngayon, institutionalized na. 156 sessions po. That is 3 times a week na po, no? Why 156? Kasi kailangan daw ng 3 times na sessions per week, no, para sa dialysis. So divide mo by 365, no? That's 1 year. So divide niyo po yan by 3. So covered na yan, 156. Tapos ito po yung kagandahan nun. Hindi lang yun ng sessions tumaas, but also the package rate for dialysis. From 2,600, naging 4,000. And last quarter of last year, biglang humabol from 4,000 naging 6,350 na per session. So, yan po yung mga increase ng benefit packages po natin. And not only that, no, na lagi natin nakakaligtaan yung preventive care po ng PhilHealth, promotive and preventive care ng PhilHealth, which is the konsulta package po natin. Yung konsulta package po natin, ito, Doc Hilda, talagang kailangan namin ng tulong, no, na ipaalam sa ating mga members, not only members but also the dependents, na sana magpa-register na sila bilang isang konsulta beneficiary para makapagpa-check up sila. Lalong-lalo na ngayon, doktora, kakatapos lang po ng holiday season. Dapat magpa-check up po sila para makita ni doktor kung kailangan nila magpa-lab test or hindi kasi covered din ng PhilHealth ang lab test, no? Usong-uso yung lipid profile or yung HbA1c test o FBS, urinalysis, yan po, covered po ng PhilHealth yan under the konsulta package. And maliban dun sa konsulta package,
sinama na rin po ng PhilHealth yung outpatient mental health package. So, yung isang konsulta package provider, pwede siyang maging accredited na for outpatient mental health package provider also. Meron tayong around 96,000. Sorry. 9,000 pala po. 9,000 pesos per year, no, para sa outpatient mental health package po. Opo, nakita yung high risk pneumonia pala po yung umaabot na 90,100 po. Tas ganoon din po, no? Bronchial asthma po, umakyat na rin po siya from 9,000 nasa 22,488 na rin po. So, pero in the end, doktora, nag-i-increase tayo ng benefit package but we are still praying that hindi po magamit ng ating mga members yung PhilHealth benefits. Kung magagamit man nila yung PhilHealth benefits under the Consulta program, ibig sabihin po, malusog po sila, nagpa-check up po sila. That's why we are pushing for the promotive and preventive care na mapakinabangan agad-agad ng ating mga members, no? Instead of yung curative care po na o curative measure natin kasi ibig sabihin nagkasakit sila o na-hospital po sila. Opo. And yun po ang target din po natin ngayon, Doktora. Marami sa ating mga informal economy or yung mga kababayan natin na may sariling negosyo tulad ng mga market vendors or yung nasa transport sector, no, yung tricycle drivers. Although member po sila, they are not yet aware of the PhilHealth benefits and PhilHealth Consulta package. That's why for the first quarter of this year, 2025, bumababa po kami sa mga market, no? Sa mga palengke po, meron kami tinatawag na palengke tour para i-market po or ipaalam, i-promote po sa ating mga market vendors, kasama na rin po yung mga nasa transport sector, patungkol po sa PhilHealth, lalong-lalo na yung PhilHealth Consulta package po. Gusto natin ma-register sila at maging Consulta beneficiary para magpa-check up na po sila. At ang isa pang magandang balita, which is last year na to na-implement, ay yung tinanggal na ng PhilHealth, yung single period of confinement. Yes. Pwede po ba mag-explain? Opo, before po, kailangan po bago ka maka-avail again of the same case rate ng kailangan mag-pass ng 6 months. So, halimbawa ganito po, for the month of January, na pneumonia ka po, no? Same 2024 o same year na pneumonia ka January. After 2 weeks na confine ka again, same case again, pneumonia, hindi ka na makaka-avail sa PhilHealth. Okay? Kailangan kasi makalampas ng 90 days or 3 months, no? Bago ka maka-avail of the same case rate. Ngayon, with the lifting of the single period of confinement, wala na pong ganung na rule. For example, this January, na-confine ka because of pneumonia. Next month, wala pang 90 days, na-confine ka. Again, pneumonia. Panibagong benefit rate po, makukuha nyo po muli sa PhilHealth. Talagang, in other words, no, lenient na po si PhilHealth as much as possible under the rules, no. Kung maaari talaga, we are trying to let our members enjoy all the benefits na pwede po nila makuha. Opo. So talagang nagiging lenient na po yung PhilHealth when it comes to the guidelines as long as sumusunod pa rin naman po tayo sa rules po natin. So far po, ano ang naging mga komento o ano ang naririnig nyo? Siyempre, for sure, positive feedback to. Itong ginawa ng PhilHealth sa mga hemodialysis. Imagine, from 45 to 90, tapos naging 156, tapos from 2,600 to 4,000 to 6,350. Sa tingin ko, wala na siguro yung problema sa after ng first, let's say, sabihin natin, first session niya for the week. Kinabukasan, mag-iisip sila, sana naman kaya sila magre-request ng guaranteed letter para makapagbayad ng second session niya for that week hanggang sa third session. O kaya nangyayari before,
nag-i-skip sila ng isang session. Pero ngayon sa ginawa ng PhilHealth, sa tingin ko wala na sila problema na may 156 session na hindi na sila kailangan magtipid kasi dahil dati 90 lamang. O ngayon naman from 2006 naging 6,350. So ano mga positive, meron ba kayo natatanggap mga positive feedback sa mga pasyente? Okay, although on our part sa NCR, yes, meron pong mga positive, but in the end po, we are just doing our job, no? We're so thankful also sa PhilHealth, PhilHealth po, no, na buti na lang po naglalabas po ng mga panibagong benepisyo. Pero in the end talaga, kasi mahirap talaga, Doc Hilda, kahit anong tulong natin, kung may sakit pa rin talaga po sila, mahirap. Meron tayong mga kaibigan na nagda-dialysis, kahit maraming tulong, talagang mahirap pa rin po yung dinadaanan. We're just praying sana po ma-heal po sila, ma-recover po sila. At in the end, sino ba ho talagang gustong magkasakit? So talagang ano lang talaga namin dito is sana makatulong po kami pagdating po sa financial, no, aspect po. And sana gumaan po yung loob nila. Relax lang po sila, wag sila magpaka-stress kasi as much as possible talagang tutulong po naman talaga yung PhilHealth hanggat sa makakaya po natin. At siyempre, nabanggit ko kanina na bukas, meron pa tayong part 2 na pag-uusapan dahil sa sobrang daming magagandang benepisyo ang PhilHealth. Kaya bukas po, abang-abangan po ninyo dahil makakasama ko pa rin si Sir Raymond Acoba. At ano po bang meron ka bang announcement para sa ating mga PhilHealth members at sa mga hindi pa nagpaparehistro sa PhilHealth? Yan. Ano ang ngayong payo? The very first step po para ma-enjoy nyo po yung PhilHealth ay dapat magpa-register kayo. Doon naman sa ating mga members, baka naman meron na kayong mga bagong qualified dependents, i-declare nyo po yung inyong mga qualified dependents para yung mga kasama rin sila sa enjoyment po ng benefits. At wag nyo tignan yung PhilHealth sa hospitalization benefits kasi meron na po tayong konsulta. Ito, wala pa kayong sakit or malusog po kayo, ayaw namin kayong magkasakit, magpa-konsulta po kayo. Dapat nagpapa-check up tayo. That's also one of our responsibilities. We have to take care of our health, no? Kasi syempre kung halimbawang sakitin kayo or hindi kayo malusog, hindi rin kayo makapaghanap buhay. Masisira po yung quality of life natin. Kaya dapat nagpapa-check up kayo. Kaya dapat mapakinabangan natin yung konsulta package. Opo. Pa-check up po tayo at gamitin po natin yung mga benepisyo po natin sa konsulta package. Pero kung hindi maiwasan, talagang na ospital, nagkasakit, o na-aksidente at na-hospital nga po, nadyan naman po yung PhilHealth para alalayan. Kaya nadyan yung all case rates natin, nadyan yung type Z benefit packages po natin. At ngayon, yung outpatient emergency care benefit package, kahit hindi pa kayo na-confine pero napunta kayo sa emergency room, makaka-avail din po kayo ng PhilHealth benefits. But in the end of the day, we are always praying that nothing will happen to you, hindi kayo magkasakit. We are praying na lagi kayong healthy. Kasi sino bang gustong magkasakit, Doc Hilda? At but still, insurance nga naman po si PhilHealth eh. Pag kailangan, nadyan naman po ang PhilHealth. At patuloy po kami, especially kaming mga empleyado, mga public servants po ng PhilHealth, in spite and despite of all the controversies and all the negative issues that you are hearing about PhilHealth, we sa PhilHealth employees will still continue to serve po yung ating publiko. Kasi pagdating may sakit, pag magkasakit yung ating mga members, wala na pong politika yan. Talagang tutulungan namin po kayo. Maraming po Sir Raymond Acoba. Bukas po same time po at ipagpatuloy po natin dahil bukas po i-explain natin ano po ba ang kahalagahan ng konsulta. Bakit nila kailangan magpa-register? Kaya yan po abangan ninyo bukas.
Thank you very much, Doc Hilda. Thank you very much po sa programang Health and Travel Serbisyo Publiko. And sa lahat po ng mga tagapakinig po natin, magandang umaga po sa inyo and Happy New Year again. Yes, Happy New Year. Maraming salamat. Ang nakasama po natin is si Mr. Raymond Acoba. Siya po ang Head of Public Affairs Unit of PhilHealth NCR. Yan po, siya na makakasama natin muli bukas. Dahil maraming po mga bagong packages na itinaas. Kaya yung ginawa ng PhilHealth para mabawasan yung out of pocket po ninyo. So malaking bagay po kung kayo ay miyembro po ng PhilHealth, kayo po ay naka-register po sa PhilHealth, doon po kasi hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:19 na umaga, kautyam sa Kauhudsaki. Sa pagbabalik ng Health and Travel at Serbisyo Publiko, pasadahan naman natin ang mga headlines ng mga mahalagang balitang dapat ninyong malaman ngayong araw na ito, araw ng Miyerkules. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Agarang Serbisyo Lady. Agarang Serbisyo Lady. Handang tumulong sa nangangailangan, may malasakit sa kapwa, may puso sa mga bata at mga senior citizen. Palaging handang umalalay, magbigay ng solusyon at maghatid ng positibong pagbabago. Positibong pagbabago. Galing sa pusong paglilingkod, walang kulay at personal na interes. Halina at samahan si Dr. Hilda Ong. Dr. Hilda Ong, ang Agarang Serbisyo Lady sa kanyang pagbibigay ng agarang tulong, paghahatid ng tamang impormasyon at inspirasyon. Serbisyong galing sa puso. Agarang Serbisyo Lady. Agarang Serbisyo Lady.